Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang umaga bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan at sa lahat ng ating mga tagapakinig at sa programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ngayon po ay 10 araw ng Enero. Happy New Year po sa ating lahat. Ako pa rin po ang inyong mga kasama, ang inyong lingkod, Joshua Sariego, ang inyong mga kasama sa isang oras sa programang Suma sa inyo tuwing araw ng Sabado sa ikalas 11 ng umaga na sabay po nating napapakinggan sa 104.5 Radyo Natin FM at 89.5 Radyo Bandera Philippines. Ang programang ito ay binubuo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan na hatid po sa atin ng lokal na pamahalaan ng Bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Para po sa unang segment ng ating programa, mapapakinggan po natin ang mga napapanahong balitang hatid sa atin ng Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated Work Immersion Interns o mga Secradian News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay 10 araw ng Enero, taong 2026. Ako po si Daryl Felizarte. At ako naman po, si Rashdin Milusin. Kami ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated Work Immersion Interns o ang Secradian News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Kasiyahan sa bayan, matagumpay na idinao sa Brooks Point Event Center. Sunod-sunod na year-end party sa bayan ng Brooks Point, masayang dinaluhan ni Mayor Benedito. CNA, SRI, PEI at gratuity pay pinagkaloob sa mga kawani ng LGU Brooks Point. MDRRMO, matyagang umantabay sa sitwasyon ng mga shoreline sa mga barangay. Kauna-unang executive meeting para sa taong 2026, matagumpay na idinaos. Ika-129 na anibersaryo ng kamatayan ni Rizal, ginunita sa bayan ng Brooks Point. 23 magsing-irog sa bayan ng Aribungos, pinag-isa ni Mayor Benedito sa kasalang barangay. 22 individual, nagtapos sa Driving in Situ at Entrepreneurship Level 4 Community-Based Training ng BPSAT. Mahusay na barangay environment governance at solid waste practices, Minigyang Pugay. At Necrological Services para sa yumaong MPDO, isinagawa sa LGU Brooks Point. Magbabalik ang Secradian News Team para sa detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Babalik ang ating Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, kasiyahan sa bayan, matagumpay na idinao sa Brooks Point Event Center. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni Secradian News Reporter, Axel Ren B. Rossi. Balitang Bayan! Matagumpay na isinagawa sa Brooks Point Event Center nakaraang taon ang taunang selebrasyon ng kasiyahan sa bayan ay pinagdiriwang tuwing araw ng Disyembre. Ito ay pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. katuwang ang Municipal Tourism Office at iba pang opisina. Nagsimula ang kasiyahan sa bayan noong December 1, 2025 sa pamamagitan ng ceremonial Christmas tree lighting na dinaluhan ng mga opisyales at mga mamamayan ng Brooks Point. Samantala, ipinagdiwang din noong December 16 ang BPNHS 9, noong December 17 ang PSU 9, noong December 18 ang LGU 9, at December 19 ang Congressman 9. Gabi-gabi ring nagpalabas ang Municipal Information Office ng mga pelikula na siyang kinaaliwan ng mga mamamayan ng Brooks Point. Ang nasabing selebrasyon ay nagtapos sa gabi ng December 31 sa pamamagitan ng isang fireworks display bilang pagsalubong sa taong 2026. Mula sa Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated, ako po si Axel Ren B. Rossi, nag-uulat para sa Balitang Bayan.
Salamat, Axel. At sa balitang pangbayan, sunod-sunod na year-end party sa bayan ng Brooks Point, masayang dinaluhan ni Mayor Benedito. Para sa detalye, narito si Secredian News reporter Kyle Sarong. Balitang Bayan. Masayang pinanlakan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang sunod-sunod na imbitasyon sa mga year-end party sa bayan ng Brooks Point nitong December 2025 bilang pagpapakita ng pakikiisa at patuloy na suporta sa iba't ibang sektor ng komunidad. Kasama ang mga konsehal, personal na nakiisa ang punong bayan sa mga tanggapan ng pamahalaan, barangay, at pribadong kumpanya na nagdaos ng kanilang mga pagtitipon bilang pakikilala sa mga nagawa, sakripisyo at tagumpay sa loob ng taon at katuwang sa kanilang ambag sa serbisyo publiko at kaunlaran ng bayan. Ipinakita ang kanyang pagdalo ang patuloy na pagpapahalaga ng lokal na pamahalaan sa ambag ng bawat institusyon at organisasyon, gayon din ang pagpapalakas ng ugnayan at pakikiisa tungo sa mas maayos na progresibo ng Brooks Point. Mula sa Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated, ako po si Kyle D. Sarong, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Kyle. Susunod, CNA, SRI, PEI at Gratuity Pay ipinagkaloob sa mga kawani ng LGU Brooks Point. Silipin natin ang buong detalye sa ulat ni Secredian News reporter Lay Rian Arceo. Balitang Bayan. Natanggap nitong buwan ng Disyembre ng mga kawani ng pamahalaang bayan ng Brooks Point, Palawan, ang iba't ibang insentibo bilang pagkilala sa kanilang patuloy na dedikasyon at paglilingkod sa publiko. Saklaw nito ang mga regular na empleyado, gayon din ang mga Contract of Service o COS at Job Order or JO personnel na naging mahalagang bahagi ng operasyon ng lokal na pamahalaan sa buong taon. Ang mga regular na empleyado ay tumanggap ng Collective Negotiation Agreement o CNA incentive nagkakahalaga ng 25,000 pesos, Service Recognition Incentive o SRI na 20,000 pesos at Productivity Enhancement Incentive o PEI na 5,000 pesos. Samantala, ang mga COS at JO personnel ay pinagkalooban ng gratuity pay na nagkakahalaga mula 4,000 pesos hanggang 7,000 pesos bilang karagdagang pagkilala sa kanilang serbisyo. Pinahayag ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pasasalamat ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa lahat ng kawani nito at binigyang diin ang patuloy na pagpapahalaga ng lokal na pamahalaan sa kapakanan ng mga empleyado. Aniya, pagkakaloob ng mga insentibo ay patunay na pagkilala sa mahalagang papel ng bawat kawani sa paghahatid ng maayos, episyente at makataong serbisyo para sa mamamayan. Mula sa Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated, ako po si Larian G. Arceo, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Lay. MDRMO matiyagang umantabay sa sitwasyon ng share line sa barangay. Alamin natin ang buong detalye kay Secredian News reporter Armando Socobos. Balitang Bayan. Matyagang intambayanan ng Municipal Disaster Reduction of Management Office MDRMO nitong linggo ang sitwasyon ng mga barangay sa bayan ng Brooks, bunsod ng bumuong share line sa lalawigan ng Palawan. Nakaranas ng matinding pag-ulan ng bayan ng Brooks kung saan naapektuhan ang ilan sa mga daanan ng mga residente, particular dito ang pagbaha sa spillway sa Barangay Mainit at sa tulay ng Barangay Imulnod. Bilang pagtugon sa naturang kalamidad, sinigurado ng MDRMO sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at MDRMO Officer Engineer Maud Ryan R. Miranda na bukas ang kanilang linya para sa mga anunsyo kaugnay sa nasabing pagbaha. Tinitiyak naman ng Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committee ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa MDRMO upang maagapan ang mga potensyal na paglala ng sitwasyon ng share line. Mula sa Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated, ako po si Armando Socobos, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, JR. Samantala, kauna-unahang executive meeting para sa taong 2026, matagumpay na idinaos. Narito ang ulat ni Secredian News reporter Gio Lagan. Balitang Bayan. Isinagawa ang first executive meeting para sa fiscal year 2026 ngayong araw ng Lunes, January 5, 2026 sa Mayor's Conference Room ng New Municipal Building, Barangay Tubtob.
Layunin ng pulong na talakayin ang mga pangunahing usapin at prioridad ng lokal na pamahalaan sa pagsisimula ng bagong taon ng pananalapi. Pinangunahan ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pagbubukas ng pulong kasama si Municipal Administrator Edgar Lacandazo at mga pinuno at kinatawan ng iba't ibang tanggapan ng LGU Brooks Point. Isa sa mga pangunahing paksa ang mga alalahanin ng mga opisina, partikular ang bagong kontrata ng job order at contractual employees ng lokal na pamahalaan. Tinalakay rin sa pulong ang salary budget para sa taong 2026 upang matiyak ang sapat at maayos na alokasyon ng pondo para sa mga kawani. Ayon sa mga opisyal, mahalaga ang bukas na talakayan upang magkaroon ng malinaw na direksyon sa pamamahala at masigurado ang tuloy-tuloy na serbisyo publiko sa munisipalidad. Mula sa Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated, ako po si Gio M. Lagan, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Gio. Susunod, ika-129 na anibersaryo ng kamatayan ni Rizal, ginunita sa bayan ng Brooks Point. Balitang ihatid sa atin ni Radiant News Reporter Axel Ren Rossi. Balitang Bayan. Naging makabuluhan ang pagdiriwang at pag-alala para sa 129 na anibersaryo ng pagkamatay ng pambansang bayani ng Pilipinas na si Gat Jose P. Rizal noong December 30, 2025 sa ganap na ikapito ng umaga sa Rizal Park, harap ng lumang gusali ng pamahalang bayan ng Brooks Point, Palawan. Sa temang Rizal, sa pagbangon ng mga mamamayan, aral at diwa mo ang tunay na gabay, pinangunahan ng opisyalis ng bayan, kawani ng pamahalang lokal, samahan ng mga pribado at sibiko at mga taong uniperbado ang nasabing programa. Sinimulan ang anibersaryo ng kamatayan ng naturang bayani sa pamamagitan ng panalangin mula kay Pastor Eder M. Peralta. At sinundan ng pabungad na pananalitan, iginawa ni Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano. Kasunod nito ang mensahe na nanggaling sa butihing Mayor Cesario R. Benedito Jr. Sinundan ito ng pag-aalay ng bulaklak ng mga opisyalis ng pamahalaan at iba't ibang pribadong sektor sa monumento ni Rizal. Nagtapos ang programa sa isang mensahe mula sa Acting Jail Warden Field Chief Inspector Santiago B. Bumalyad Jr. na naturinggang paunahing pagnangal sa anibersaryo at pangwakas na pananalitan ng Sangguniang Bayan member na ibinigay ni Konsehal Stalwart Joseph M. Benedito. Mula sa Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated, ako po si Axel Ren B. Rossi, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Axel. Samantala, 23 magsing-irog sa Barangay Aribungos, pinag-isa ni Mayor Benedito sa kasalang barangay. Narito ang ulat sa atin ni Sigurdian News Reporter Kyle Sarong. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang kasalang barangay 2025. Nagginanap sa Barangay Aribungos Covered Court, Brooks Point, Palawan, kung saan opisyal na pinag-isa sa kasal ang 23 magkasintahan na matagal nang nagsasama. Ang programa ay sinagawa bilang bahagi ng advokasya ng lokal na pamahalaan na palakasin ang institusyon ng pamilya sa komunidad. Pinamunuan ng Municipal Civil Registrar Office sa pangunguna ni MCRO Salve Corazon T. Villaruel ang paghahanda at pagpapatupad ng aktibidad katuwang ang mga kawani ng MCRO na tumulong sa maayos na proseso ng seremonya at pagrehistro ng mga kasal. Si Mayor Benedito ang nagsilbing solemnizing officer ng nasabing kasalang bayan. Layunin ng kasalang barangay nang bigyan pagkakataon ang mga hindi pa kasal na magkapareha na maging legal ang kanilang pagsasama. Alinsunod sa batas ay may buong suporta ng pamahalaang bayan. Pinakita ang aktibidad ang malasakit ng LGU Brooks Point sa pagtataguyod ng responsableng pamilya at matibay na ugnayan sa loob ng pamayanan. Mula sa Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated, ako po si Kyle Di Sarong, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Kyle. 22 individual nagtapos sa Driving in Situ at Entrepreneurship Level 4, Community-Based Training ng BPSAT. Sa ulat ni Secretariat News Reporter, Lerian Arceo. Balitang Bayan. Matagumpay na nagtapos ang 22 individual sa isinagawang Driving NC2 at Entrepreneurship Level 4 Community-Based Training ng Brooks Point School of Arts and Trades. Katuwang ang TESDA Provincial Training Center Palawan noong December 9 to 11, 2025 sa Gender and Development Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Ang mga individual ay nagmula sa komunidad ng Alternative Learning System
OALs, Indigenous People or IPs, at Job Order or JO, employees sa pamahalaang lokal. Sa programa, dumalo sina Mayor Cesario R. Benedito Jr., Konsehal Stalwart Joseph M. Benedito, Konsehal Nathan Sam O. Lacanilaw, Konsehal Ezekiel E. Rodriguez, BPSAT Coordinator Rafaelin M. Benedito, TESDA Palawan Provincial Director John D. Simborius, at TESDA PTC Palawan Center Administrator Javelin E. Obrero. Layunin ng naturang training, naturuan ang mga kalahok sa pagproseso ng pagsasagawa at pangangasiwa ng negosyo na siyang makatutulong sa kaunlaran ng kanilang trabaho. Mula sa Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated, ako po si Larian G. Arceo, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Lay. Samantala, mahusay na barangay environment governance and solid waste practices, binigyang pugay. Narito ang ulat ni Sigurjan News Reporter Armando Sucobos. Balitang Bayan. Matagumpay na isinagawa ng Solid Waste Management Office ang awarding ceremony para sa Contest on Barangay Environment, Governance Policies and Solid Waste Best Practices 2025 noong December 17, 2025 sa Brooks Point Convention Center. Pinangunahan ang programa ni SWM Officer Designate Leo Malong bilang pagkilala sa mga barangay na nagpakita ng mahusay na pamamahala at pagpapatupad ng mga programang pangkalikasan. Nagpaabot ng pasasalamat ang tanggapan sa mga evaluator na pinangunahan ni Gerald N. Belmonte ng Dane Arsenro kasama ang mga kinatawan mula sa Office of the Municipal Agriculture at MDRMO sa kanilang mahalagang ambag sa matagumpay na pagsasagawa ng patimpalak. Pinasalamatan din sina Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano at ang mga sangguniang bayan member sa patuloy na suporta sa mga inisyatibang pangkalikasan. Binati ang lahat ng barangay sa kanilang aktibong pakikilahok sa pagpatupad ng Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Mula sa Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated, ako po si Armando Sucobos, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, JR, at Necrological Services para sa yumaong MPDO isinagawa sa LGU Brooks Point. Balitang hatid sa atin ni si Crejan News Reporter, Gio Lagan. Balitang Bayan. Matayin team na isinagawa ang Necrological Services para sa yumaong Municipal Planning and Development Officer Joey C. Piramide noong December 20, 2025. Ito ay pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at ng mga kawani ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point. Nagsimula ang naturang programa sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga kontribusyon ng yumaong MPDO at nasundan ito ng mensahe ng pakikiramay mula sa iba't ibang department heads na malapit kay Ginoong Piramide. Samantala, iginawa din ng mga department heads, SB members, kasama ni Mayor Benedito at Vice Mayor Feliciano, ang isang resolusyon ng pakikiramay sa pamilya. Nagtapos ang programa sa mensaheng ipinahayag ng Pamilya Piramide na nasundan ng congregational singing mula sa kawani ng pamahalaang lokal. Mula sa Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated, ako po si Gio M. Lagan, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Gio. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa, ang Talakayang Bayan. Ako po si Daryl Felizarte. At ako naman po, si Rashdin Milusin. Kami po muli ang Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated Work Immersion Interns o ang Secretan News Reporter, naghahatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, Bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Maraming salamat po sa ating mga mauhusay na tagapaghatid balita mula sa Secretan's News Team. Maraming salamat din po sa ating Principal, Sister Christine B. Ignacio AR, at sa kanilang Work Immersion Advisor na si Ma'am Rosalyn L. Taban sa patuloy na pagsuporta sa mga estudyante ng Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated. Susunod na po sa ating programa ang Talakayang Bayan, kung saan makakasama natin ang ating Municipal Youth Development Officer Designate upang ilathala ang mga kapanapanabik na activities na inihanda ng kanilang opisina para sa mga kabataan ng Brooks Point. Abangan po natin pagkalipas lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan.
Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan! Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan! At nagbabalik ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nandito na po tayo sa ating ikalawang segment, ang Talakayang Bayan. Mapalad po tayo ngayong taong 2026 sapagkat makakasama natin for our first episode. Walang iba kundi makakasama natin ang ating Municipal Youth Development Officer Designate. Let us all welcome Sir Muhsin H. Ibrahim III or mas kilala sa tawag na Sir Giro. So yun po, magandang umaga po sir and welcome back po sa ating programa. Yes, magandang umaga, Sir Joshua. And of course, sa lahat ng mga nanonood at mga sumasabaybay po sa ating programa for the Municipal Information Office, magandang araw po sa inyo lahat. Ako po ang kasalukuyang Municipal Youth Development Office at I'm very glad to be here. And behalf din ng ating punong bayan na nais, kung tutuusin po, nais niya rin talaga na siya yung pambungad natin para sa taong ito. But of course, due to many engagements at iba pang mga priorities ay hindi tayo maharap sa ngayon na ating punong bayan. But then of course, he'd like to express his gratitude para sa lahat ng mga kababayan natin for the year 2025 and looking forward daw po siya para sa iba pa nating mga successes in the coming years. So yun, maraming salamat po Sir Giro sa palagi ang pagpapaunlak ng aming interview. And of course, we best hope po na sana makasama natin si Mayor Benedito sa ating programa. So ayun po, kamusta naman po ang pagsalubong po ninyo ng taong 2026? Actually, parang halo yung mga thoughts ng mga tao. Nito nga ginawa nating countdown to 2026. Nagugulat ako, halos yung mga mensahe ng ating mga opisyal at ng iba pa mga kasama parang tatungkol sa mga struggles, sa mga challenges. Because indeed, 2025 has been very challenging. Yes, of course. For many of us all over the world. And even in Brooks Point, kasi talagang if we're gonna look at the data, maraming mga tragedy na nangyari, mga hindi nais, tumataas din yung ating yung rate natin nung cases natin ng hindi magandang kinahantungan ng ibang mga kababayan natin due to some sad decisions and things that we want to address especially by this year po. But then of course, sa pagsalubong sa 2026, bagong pag-asa at bagong pagtanaw para sa mas magandang kinabukasan at mas maliwanag na buhay na ating mga kababayan sa Brooks Point. Thank you so much po. So kanina na-mention mo po na parang we are looking forward for great things this coming year 2026. Ngayon naman po, sisimulan ko na po ang mga tanong kasi sinabi nyo na rin naman po kanina. So yan po, Sir Giro, habang tinatanaw po natin ang taong 2026, sa simpleng salita, ano po ang mga direksyon ng MYDO or ng Municipal Youth Development Office para sa kabataan ng Brooks Point? Ano po yung gusto nyo pong maabot nila na tulong mula sa LGU? Yes, thank you so much doon sa tanong na yun, because if I'm gonna put all the plans together for 2026 as to what we have for the youth of Brooks Point, I would say one word is innovation. Okay. Talagang look forward to a lot of innovations coming this 2026. Tayo po ay naitalaga bilang MYDO noong November 3. And after that, we've conducted several projects and programs for the youth. But this 2026 talagang pinaghahandaan namin, Sir Joshua, kasi kumbaga gusto namin talagang mas maramdaman pa ng mga kabataan natin yung existence ng ating municipal government, specifically ng tanggapan ng ating municipal youth na maramdaman nila na mayroong facility, mayroong talagang ahensya na tatanggap sa kanila at pakikinggan yung mga pangangailangan nila. Tayo po ay nag-raise na ng ating mga training needs assessment at iba-iba pang mga policy-based mechanisms. And by 2026, yung direction na titignan natin talagang towards innovation tayo. Look forward sa maraming mga programa na bago. Mga programa na malamang siguro ngayon lang sa Brooks Point. Isa na dyan yung facility which later on we'll talk more about, na talagang mapapakinabangan ng mga kabataan natin. So ayan po, thank you sir. Thank you so much po, Sir Giro. Napakagandang word po no, mga kababayan natin, innovation. Kasi 2026, syempre New Year siya. Hindi naman pwedeng paatras tayo. At alam naman natin na napaka-progressive ng mga kabataan dito sa bayan ng Brooks Point. So that's very important for them to know innovation and to embrace innovation. And napakaganda din po nun kasi mayroon po tayong katulad po ninyo na progressive na leaders dito sa bayan ng Brooks Point. Marami na po kayong naisagawa or na mga seminars and youth activities. Alin po dito yung mga
or alin po rito yung plano po ninyong ipagpatuloy o mas palawakin pa ngayong taon? At para sa inyo po, bakit po ito mahalaga po sa ating mga kabataan? Yes, totoo lang, ang pinaka-priority talaga natin pagdating sa mga trainings and seminars based sa ating pagsusuri at gayon din sa training needs assessment natin, talagang yung mga naisagawa natin so far, Sir Joshua, ay yung nakafocus sa digital literacy, Yes. paggamit ng social media, artificial intelligence, and those are things na definitely will keep going for the year 2026 kasi talagang napapanahon yung usapang digital literacy, Yeah, media literacy, which you're very familiar kasi isa ka rin sa mga Of kilala course. natin na nagtotalk pagdating sa usaping yan, no? Yeah, thank you So, so mahalaga na matutunan ng mga kabataan natin ano ba yung tamang paggamit ng ating media. Ano ba yung paano ba nila makakapitalize yung skills on editing, on graphics design. Because gaya nga nasabi ko palagi sa mga kabataan, just last December 6, nag-conduct tayo nung ating graphics design workshop ay talagang mag-invest sa mga ganong klase ng skill na mag-attend ng mga kahit simpleng workshop o training patungkol doon sapagkat out of that, you never know that maybe Yeah. just like Oo, me, oo, no? oo, Ako po yeah. ay isa rin akong part-time graphic designer and social media manager, which again, another source of income beyond my work after ng work with the government is that I do that as part-time, which then what I use para i-finance yung iba kong Yeah. mga pangangailangan at ganun din yung iba nating mga kagustuhan. So sa mga kabataan talagang para malayo din natin sila sa bisyo, ang focus natin ay pagpatuloy for next year ay yung mga workshops, yung mga trainings na kung saan ay matututunan nila yung mga bagong skills na pwede nilang i-capitalize. Investment nila sa sarili nila na mapagkakakitaan nila na eventually, kagaya ni Kuya Jiro na umattend lang din ng workshop dati sa Photoshop and trinay i-apply yun na who would have imagined could actually earn money from Yeah, that. oo. Malalayo natin sa bisyo yung mga kabataan natin kasi magkakaroon sila ng mapagkakaabalahan at mapagkakakitaan. Doon sila papaldo, hindi sa Yes. bisyo, di ba? Yes, definitely. Nakakatuwang isipin po, Sir Giro, no? Kasi before, I think, just this week, nakapag little talk ba yan ako sa mga interns namin. So, yun yung sinasabi ko na sobrang importante na matuto ka sa mga bagay-bagay that involves technology, especially yung mga editing platforms. Yes. Kasi you never know nga, di ba? Katulad ng sinabi po ninyo na pwede nating pagkakitaan yung yung skills na to, pwede nating i-capitalize yung skills na ito. Di ba, syempre, kumbaga parang hard skill siya di ba? Yes. Hindi lahat marunong. So, kapag natuto ka sa ganitong bagay, malaking advancement ito para sa'yo. Yes. Kasi, kumbaga, yun yung nagsiset sa'yo na different from the others. Marunong ka, sila hindi. And just to clarify with our fellow youth, no, sa mga kabataan natin, hindi sinasabi na, kailangan para matuto ako ng graphics design, matuto ako ng ganito, kailangan artist ako o talagang, kumbaga, creative thinker ako. Not necessarily because those are things na definitely plus point yun o bonus Yeah, yun. Pero sa kagaya ko na hindi naman talaga ako artistic, hindi naman talaga ako ganun ka-creative. Pero once you learn the basics, Yeah, totoo totoo. yun. Yeah, totoo. Once you learn the basics, di ba? Eventually, parang, kasi may science behind Yeah, Kagaya dati, kapag artist ka, alam mo na agad ano yung magagandang kulay, ano yung complementary, but then eventually, kapag inaral mo naman yung science behind, kahit na hindi ka artist, malalaman mo kung ano yung complementary, Yeah. ano yung magandang gawin. So, ganun yung mga skills na pwedeng i-capitalize ng youth natin. The fundamentals and basics of graphic design. And also, I would like to add with his answer kanina, no? Hindi kailangan natin ng magandang gamit. Especially if you are a beginner, for starters hindi natin kailangan ng magandang gamit. Siguro makukuha natin yon, time will come. Kapag-invest tayo, nakapag-ipon tayo, we will get through there. So, ayan po. Thank you so much for that. Mahalaga ang ugnayan ng MYDO, especially sa SK Federation. Yes. Sa aktual na pagpapatupad ng mga programa, paano po nagtutulungan ang MYDO at SK Federation ng Brooks Point para mas maramdaman ng kabataan ang epekto ng mga activities or aktibidad? It's definitely right after I was designated sa MYDO. Yung una naming activity, I think that was just 4 days after ko ma-designate sa MYDO, ay pinatawag natin yung ating SK Federation, which is samahan ng mga SK chairperson ng bawat barangay. At masasabi ko sila yung may pinakamahalagang gampanin. At buong pasasalamat din natin sa ating federation, sa pangunguna ng ating Municipal Federation President Honorable Jason Ray M. Sespenia, na talagang very supportive, pumupunta sa office kapag kailangan ko talaga siya, kailangan ng perma, kailangan ng decision.
Dahil ang talagang yung sangguniang kabataan po natin, malaki ang ambag nila Of dito. course. Kung ang MYDO yung enabler, Oo. sila yung sa execution Yes. Kumbaga, kung kailangan namin ng mga kabataan, kaya namin i-provide ang venue, kaya namin i-provide yung resources. Pero yung magdadala ng mga kabataan doon at magpapaabot ng mga serbisyong yun sa kabataan, talagang yung sangguniang kabataan, yung tulay natin. At sila yung talagang para sa execution ng mga yun. Kaya buo yung pasasalamat natin and we're looking forward sa continued partnership natin with our sangguniang kabataan. Kasi ngayon ko lang na-realize talagang sobrang dami pala nilang mga activities. Kung titingin ka sa kanila as a normal mamamayan ng Brooks Point, parang yung iba sa mga kabataan natin, maghahanap sila, they want more. But then when you're in it, you'll realize and you get to know these kids na may mga priorities din sila sa studies nila, sa personal life nila, but then they still try as hard as they can just to provide services for their fellow youth. Talagang I salute yung mga sangguniang kabataan natin, especially sa bayan ng Brooks Point. So, syempre, napakalaki ng bayan ng Brooks Point at meron tayong 18 na barangay. Hindi kaya ni Sir Giro, hindi kaya ng buong MYDO na isa-isahin ang bawat sulok ng ating bayan. So, that's why we are very thankful po sa ating mga sangguniang kabataan officials, mga chairmans, pati na rin yung mga councilors. Kasi talaga naman, and I believe most of them, if not all of them, are doing their best para maibigay yung serbisyong hatid ng pamahalaang lokal sa mga kabataan dito sa ating bayan. And thank you for that po. Pagdating naman po sa suporta ng pamahalaang bayan, paano po ninyo inilalarawan ang tulong ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr. at ng iba pang mga LGU officials sa mga programang pangkabataan? Yes. Pagdating kay Mayor, I would say it's over 100%. Totoo lang. Walang bola, walang pagpapasipsip, no? Talagang tinitingala ko yung ating punong bayan kasi sa liderato pa lamang, sa pag-empower pa lamang sa amin. Simula din nung siya ay nanungkulan sa atin, talagang mas napasipag yung mga empleyado natin kasi kumbaga papatamad-tamad ka samantalang ang iyong mayor ay nakaupo maghapon doon sa lobby trying to entertain and accommodate all of our fellow Brooks Pointers, no? Doon pa lang talagang makita ko na yung kanyang suporta sa mga ginagawa natin. At si Mayor talagang, once na mag-pitch ka sa kanya ng idea, pakikinggan ka niya. Definitely, due to very busy time, sometimes you just have a few minutes. Pero kapag nakita niya yung depth nun, magsasabi yan na parang, mamaya, balik ka dito, pag-usapan natin. Kapag kailangan ng talagang mas pag-isipan pa. Pero yung mga automatiko na alam niya na, ang lagi niya nga sinasabi, talagang believe ako kay Mayor, kapag may pondo, maganda ang paggagamitan, gamitin. No? Hindi kailangan, hindi parang, huwag kayong matakot sa akin na parang pipigilan ko ang paggamit ng pondo. So, ayun, kaya this last few months, definitely we've been able to make use and utilize all of our resources to the full utilization. In a way na kagaya nga niya, nakakapagsagawa tayo ng workshop kahit na 1 week lang yung preparation stage natin. So maraming salamat kay Mayor nun. Ganun din sa ating mga sangguniang bayan members, sa ating ikalawang punong bayan na kung saan naaaprubahan yung mga ordinansa para sa mga kabataan, yung mga polisiya para sa pagpapaigting pa ng participation ng youth natin at ng mga programa natin para sa kanila. Speaking of utilization, balita ko meron tayong Brooks Point Youth Center. Meron na po ba siya dati? I think meron na siya dati, no? Meron po tayong Brooks Point Youth Center. Saan po ito matatagpuan at paano po ito nagagamit ng MYDO bilang espasyo para sa mga aktibidad at pagtitipon ng kabataan? Oo, maraming salamat sa tanong, no? Yung teen center has been in existence for a long time. Pero talagang we have to admit, over the last few years, it's been mainly of a compliance. Yeah. Talagang merong existing, may mga gamit. Yun na yung gusto kong abangan po ninyo ngayong darating na taon ng 2026. Kasi nagulat din ako, Sir Joshua, ito po kasing teen center, para lang po alam ng mga kababayan natin, alam nating lahat, no, ay nasa ilalim to noon ng pamamalakad ng Municipal Planning and Development Office. Under kasi to siya ng Population Division. Yes. So after siya ng PAPDO natin, no? So nangyari po, hiningi natin to sa atin pong yumao, ang ating minamahal at ginagalang na Sir Joey Piramide, our former MPDC. Bago po siya na mayapa, ay nahingi natin to sa kanya ng pabor nung tayo ay na-designate bilang MYDO na kung maaari ay ilipat na sa pangangalaga ng MYDO ang teen center. And definitely, yun yung isa sa mga last decisions ni Sir, no, na talagang binigay sa atin. Kaya naman din,
right after nito din nagkakaroon ng transition, patuloy na po. Kami po ay lilipat na rin, doon na kami mag-uopisina sa ating teen center na located ito. Kung nakikita niyo yung facility sa gilid ng ating Brooks Point Event Center, yung second floor po nun is dedicated solely for our teen center. Para mas maging familiar yung mga kababayan natin, yun yung building na ang first floor po ay yung NBI. No? Isa sa gusto rin namin magandang balita sa mga kababayan sa pangunguna ng punong bayan natin, Mayor Jun Benedito, magkakaroon na po ng extension office yung NBI dito sa Brooks Point. And Yay. so, we don't really have to go to Puerto Princesa Para na. kumuha ng NBI Oo, clearance. lalo na Sir Joshua, no? Kasi karamihan sa atin talagang yung rason na lang para pumunta sa Puerto, NBI at saka yung drug test. Yes, oo. Kasi ito yung kailangan na requirement sa mga pag-apply sa trabaho. Ngayon po, na magkakaroon na ng NBI dito, at the same time, unti-unti nang na-accredit yung mga hospital natin, like Sagrado Hospital, para mag-drug testing. Yes. So, talagang wala nang rason yung mga kababayan natin para gumastos at bumiyahe, no? Pero going back to the topic of the teen center, ito po ay operate namin in the coming months. Ilo-launching namin. Isinasaayos lang natin kasi medyo matagal hindi nagamit yung facility. So may mga kailangan po talagang renovations na gawin. Pero once maisaayos namin yon, Sir Joshua, yung plano namin doon napakaganda. For me at least, no, I hope ma-appreciate ng mga kababayan natin. Along with the small office ng MYDO, pag pumasok po kayo dyan, magkakaroon ng reception desk dyan na mag-assist sa inyo. Ang gusto po namin mga services na i-offer sa Teen Center, first and foremost, appreciation ng arts and musical instruments. Kung gusto nyo matutong magtugtog ng piano, meron tayong piano doon. Gusto nyo matutong magtugtog ng gitara, merong mahigit 10 gitara na nandun. Definitely, actually, nagulat din ako. Gusto nyo matuto ng drum set, yung mga sa mga Yung professional pang-combo, talaga na ano, meron po doon. Mga beatbox at kung ano-ano pang mga instrument. Kung gusto nyo naman ng sports, meron din po tayo doon para sa sports. May ping-pong doon, may mga darts. bola doon, I may think may darts darts doon, din, oo. at iba-iba pang mga materyales. But beyond sports and appreciation of arts and music, isa sa mga gusto nating idagdag sa Teen Center is a small academic unit na kung saan yung mga kabataan natin pwedeng pumunta doon para mag-research ng internet. Meron tayong computer. We'll start with at least 2 kasi yun lang yung kaya natin sa ngayon. How about Merong printing? Printing. Okay. Magkakaroon ng libreng printing. Will enter into memorandum of agreements with universities as well para yung mga student interns natin, student teachers Yes. na nag-i-intern na ay i-render din nila yung voluntary service nila para from pwede. time to time, Oo. pag pumapasok yung estudyante doon, gagawa ng homework, may tutulong din sa kanila. If they need help with a specific subject, meron din pwedeng mag-tutor sa kanila. And aside from that, magkakaroon tayo ng parang mga Saturday sessions na kung saan ay merong mga free coffee, tapos magkakaroon ng parang mga while you're having coffee, may nagtotalk sa harap about mental health. So we have a lot of plans for the Teen Center, and that's something which I hope our youth will appreciate dito sa bayan ng Brooks Point, and I hope na puntahan ninyo, bisitahin ninyo everyday available for all of our youth in Brooks Point. Nakakatuwa at nakaka-excite po, no? Pero, but at the same time, nakakalungkot kasi lilipat na sila doon sa Brooks Point Event Center. Mawawalan kami ng kapitbahay na sobrang galing na madaling lapitan. But for the greater good, maraming salamat po for that initiative and for that plan po para sa kabataan. Parang ang sarap maging bata na lang ulit. Yes. Pwede po ba maging estudyante na lang ulit? Pasok ka pa naman sa youth di ba? Hanggang 30 years old, yes, di ba? 15 to 30 years old, So, pasok yan. na pasok pa. Pasok na pasok pa. Kasi plano ko na magpakasal bukas. Paano kaya yan? Okay. Joke lang. Eme lang po yun. So, ayun. Maraming salamat for that. And ayun po, narinig po natin sa lahat po ng ating mga listeners na magiging available po ang ating Teen Center sa tabi ng Brooks Point Event Center. So that's, we need to utilize the resources, we need to utilize its services para ma-maximize natin at matulungan tayo. How about billiards? May billiards pa. Meron, actually may plan eh. As of now, wala pang procurement noon. Pero definitely magkakaroon din. Kasi that's another sports that the youth can enjoy. And gusto ko lang din idagdag, Sir Joshua, besides that facility, kasi kung lalagay natin yung sports doon, medyo maliit yon. Si Mayor po kahapon tinatawag ako. Yan na naman. Just Okay, to go. brag about something. No? Okay. Gusto niya lang ipagmalaki na, Sir Giro, tignan mo may allocation ako na inallocate. Kasi gusto niya magpatayo ng isa pang facility malapit sa event center na para siyang
sa facility na yon, meron na talagang space para sa mga iba't ibang sports. Like for example, Badminton, okay. pwede for tennis, merong space na talagang may mga gamit na rin for table tennis, for ping pong, at iba-iba pa. Na gusto niya, yung teen center, music, appreciation, and whatsoever, then yun daw yung extension na kung saan nandun yung mga sports talaga natin. Lalagyan natin ng mga parang mga desk. Gusto ko lagyan ng parang units ng mga divisions na pag pumasok doon, kung interested ka sa badminton, dito ka punta para i-register ka rin agad sa mga clubs and organizations. And upon the instruction of our mayor din po, abangan ninyo this January or February, magpapatawag kami ng Youth United kung saan ay imi-meet namin yung mga organizations, especially yung mga sports clubs natin, para tulungan namin kayong ma-register sa ating YORP. At the same time, accredit po ng ating Sangguniang Bayan. Thank you for that. So super extended na po ang ang ating teen center. So ganyan po, nakaka-excite ang programa po ito or parang serbisyong hatid po sa atin ng MYDO. At ito po, bilang panghuling tanong po natin sa inyo, ano naman po ang mensahe ninyo sa mga kabataang nakikinig sa atin ngayon? Lalo na sa mga gustong makilahok pero hindi pa alam kung saan at kung paano magsisimula. Siyempre maraming mga mahihiyain pero gusto talagang mag-join sa mga programa natin na ganito. Ano pong mensahe po ninyo? Sa lahat ng mga kabataan natin, sa mga kapwa kabataan, we still consider ourselves among the youth. But what I really would like to say is that definitely one of the key to a successful future, a brighter future, is for you to get involved. Talagang magandang training ground, yung mga aktibidad, yung mga programa na isinasagawa ng ating pamahalaang lokal para magkaroon kayo ng mga connections, magkaroon kayo ng mga kaibigan. We hope that we are able to help you to refrain from just playing with your phone, things that are totally valid, no? Yeah, Okay lang yung mobile games, you can do that from time to time as long as you don't do it all the time. So, kapag nahihiya kayo, I think the first approach really is to send a simple message to MYDO na, hello po, or sa SK ninyo na, hello po, may activity po ba? Pwede kami mag-join. And you will have to eventually learn to get out of the box. Yes. Talagang kailangan matutunan natin na despite yung pagkamahiyain natin, yung pagka-introvert natin, sikapin natin na mag-create ng mga meaningful connections, no? You never know, maybe on that one workshop you've attended, you will build a lifelong relationship with someone na pwedeng umattend ka ng graphics design workshop, mayroon kang nakagrupo doon, naging friend mo siya until eventually hindi love, hindi relationship, until eventually. Malay mo, who knows? Malay mo, 'di ba? Until eventually from that one workshop, that person could be someone na matanda ka na, tapos tatawagan mo na, Gang, pwede ba akong magstay sa inyo? Gang, pwede bang tulungan mo ako sa business ko? Alam mo yun, talagang lagi ko sinasabi, if you are to capitalize or to invest on yourself, you also invest on other people. Na parang you make meaningful relationships, no? Things that I'm really proud of kasi yung mga friends ko, kumbaga, kagaya ninyo, if I need something about a certain matter na hindi ko expertise, madaling tawagan, we need connections really to grow. So kaya naman, break that barrier, get out of that box, and explore this crazy but definitely wonderful and beautiful world. Yan. Thank you so much. Hindi na natin namalayan ng oras, but we are very thankful for that very, very meaningful discussion with you, Sir Giro. And of course, huwag po natin kalilimutan na i-like at i-follow ang official Facebook page ng Municipal Youth Development Office. Sa Facebook po yan, available po. And of course, thank you so much, Sir Giro, sa pagbibigay po ng time palagi sa amin dito sa Municipal Information. You're always welcome. And again, I salute and I thank our Municipal Information Office for doing this. Maraming salamat po. So, ayan po. At dito nagtatapos ang ating Talakayang Bayan. Susunod na po ang ating Serbisyong Bayan pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan.
Malinis, mabilis, at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Narito na po ang ating serbisyong bayan na hatid po ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano at ng mga sangguniang bayan members. Una na po dyan, abiso para sa lahat ng negosyante at taxpayers ng Brooks Point. Malugod po naming ipinapabatid na mula January 5, 2026, maaari na po kayong mag-apply online para sa renewal ng bagong aplikasyon ng inyong business permit o mayor's permit. Ito po ay alinsunod sa SB Resolution number 2019-221 at sa bisa ng Memorandum of Agreement o MOA na nilagdaan noong September 11, 2020 sa pagitan ng LGU Brooks Point at ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa pakikipagtulungan ng DILG o Department of Interior and Local Government. Sa pamamagitan po ng modernong teknolohiya, pinapatupad po natin ang Electronic Business Permit and Licensing System o EBPLS upang mas mapadali at mas mapabilis ang proseso ng inyong aplikasyon. Maaari po kayong mag-login sa egov.ph. Alamin po natin ang tamang impormasyon tungkol sa HIV at AIDS. Paano ito naipapasa, paano ito maiiwasan at kung bakit mahalaga ang maagang pagpapasuri. Tandaan po natin na libre po ang HIV testing at mananatiling confidential ang inyong konsultasyon. Ang tamang edukasyon po ay susi sa ligtas, responsable at mas matatag na kinabukasan ng bawat Pilipino. Kaya hinihikayat po natin ang lahat na magpa-HIV test at alamin ang inyong mga status. Kung kayo po ay may mga katanungan at kung gusto po ninyo magpa-HIV test, mag-message lamang po kayo sa official Facebook page ng Municipal Health Office LGU Brooks Point. Paalala po sa lahat, bukas po tuwing araw ng Miyerkules ang Kadiwa ng Pangulo sa munisipyo, kung saan available na sa ating munisipyo ang mga sariwa, mura at abot kamay na produktong gawa ng ating mga local farmers. Naging posible po ito sa pamamagitan ng ating municipal agriculturist sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at municipal agriculturist Renato Bacosa. Matatagpuan po ito sa New Municipal Hall, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Kaya, pasok mga suki at sabay-sabay po tayong mamili sa ating Kadiwa ng Pangulo tuwing araw ng Miyerkules. Manatiling nakatutok sa mga anunsyo at balita ng ating pamahalaan. Upang maging updated sa mga anunsyo at balita ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point, maaari lamang po na i-follow ang ating official Facebook page, ang Municipal Information Office -Brooks Point o sa www.facebook.com/MIO-BrooksPoint. Maaari nyo rin pong mapanood ang mga nakalipas na impormasyon ng Bayan para sa Lahat program sa ating official YouTube channel. Hanapin lamang po ang channel na MIO Brooks Point o sa www.youtube.com/@MIO-BrooksPoint. Alam mo ba, may mga updates na rin ang MIO Brooks Point sa TikTok. Dito mo mapapanood ang mga highlights, mahalagang impormasyon ng Bayan para sa Lahat programs at iba't ibang segments tulad ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Para laging updated sa mga kaganapan ng ating bayan, i-follow lamang po sa ating TikTok ang @MIO Brooks Point. Naka-follow ka na rin ba sa amin? Para laging updated sa mga kaganapan, anunsyo at serbisyo sa ating bayan, i-follow ang official Instagram ng Municipal Information -LGU Brooks Point. Follow po natin sa @MIO Brooks Point sa Instagram. Abangan po ang Balitang Bayan, paalala at mga mahalagang impormasyon para sa bawat mamamayan. Updated ka dito. Naka-follow ka na rin ba sa ating Twitter account na ngayon ay opisyal ng tinatawag na X para sa mas mabilis at updated na Balitang Bayan, anunsyo at serbisyo? I-follow ang official X account ng Municipal Information Office -LGU Brooks Point. I-follow lamang po sa x.com/MIO Brooks Point. Siyempre, pinapasalamatan din po ng Municipal Information Office at ang buong lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point ang lahat ng nakiisa at sumuporta sa ating gabi-gabing aktibidades ng kasiyahan sa bayan. Kita-kits po tayo ulit this year 2026 at naway patuloy niyo pong suportahan ang mga kaganapan ng ating LGU. Serbisyong Bayan.
Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan, mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan, malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. At dyan po nagtatapos ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa Lahat. Sa ngalan po ng LGU Brooks Point at bumubuo ng Municipal Information Office sa pangunguna ng ating Municipal Information Officer Designate Dawit HMR PhD, ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego. Mapagpalang araw po sa ating lahat at kita-kits po tayo ulit sa araw na Sabado. Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.